Sino nga ba ang Antikristo? Wala pang nakakaalam kung sino nga ba talaga o ano nga ba talaga ang pangalan ng Antikristo. Hanggat di pa siya lumalabas, hanggat di pa siya nagpapakilala, hindi natin malalaman kung sino ba talaga siya, saan ba siya galing o ano ang pangalan niya. Okay, so sabi niya, hindi pa daw lumalabas ang Antikristo. Totoo ba yun? Ang sagot ay matagal na lumabas. Noong first century pa lang, marami ng Antikristo. Dahil ang sabi ni Apostol John, ang bawat espiritong hindi kumikilala na si Hesus Kristo ay nagkatawang tao, ay ang espiritu ng Antikristo at narito na sila ngayon sa sanlibutan. Ito ay sinabi niya noong first century pa lang, about 85 to 95 AD. So noong time na yun ay marami ng Antikristo at yan ay magpatuloy in every generation hanggang sa muling pagdating ni Kristo. Dahil ayon sa 2 Thessalonians 2 verse 8, ang mga masasamang tao, mga Antikristo, ay mamamatay sa brightness ng Panginoong Hesus sa muli ng pagdating. Kaya hindi po totoo na wala pang Antikristo ngayon. Marami na at kaya natin ito nilinaw para ipaalam sa mga tao na nagkalat ngayon ang Antikristo. Sila ang nasa likod ng mga maling doktrina na itinuturo ngayon sa mga simbahan. At ang Antichrist ay hindi lang ito tumutukoy sa isang tao, kundi ito ay isang sistema o kilusan na lumalaban sa katotohanang ipinapahayag ng Diyos sa banal na kasulatan. At sila ay makikilala natin sa iba't ibang anyo. May little horn, man of sin, halimaw, spirit of Antichrist, at yung mga umaalis o hindi na natili sa tunay na iglesia. Ngayon, kilalanin natin sila. Una, ang little horn. Sino siya at ano ang mga ginagawa niya? Number 1, siya ay nagsasalita laban sa Diyos. Blasphemous, itinuturing din siyang kahalili ni Kristo dito sa lupa, kaya siya ay nagpapatawad din ng kasalanan gaya ng ginawa ni Kristo at nagfa-function din siya as a mediator between God and man katulad ni Kristo. Number 2, pinipersecute niya ang tunay na iglesia. Ito ang iglesyang kinakaaniban ng mga taong sumusunod sa mga utos ng Diyos at nanampalataya kay Jesus. Yan ang iglesyang pinipersecute during Dark Ages at ito ay muling mangyari sa panahon ng Mark of the Beast kung saan hindi makakabili or makapagbili ang sino mang hindi tatanggap sa kanyang marka. Ang marka ay tumutukoy sa maling doktrina na itatak sa noo at sa kamay ng tao. Pangatlo, babaguhin niya ang kautusan at takdang kapanahunan. Ito ay isinulat ni Prophet Daniel about 500 BC at ang katuparan ng hula na ito ay gradual, unti-unti, hindi biglaan. At noong 321 AD ay ginawang batas ni Constantine ang pagpapahalaga sa araw ng linggo. Ito ang araw ng pagsamba ng mga pagano sa Diyos ng araw na si Sol Invictus na pinopromote din ni Emperor Aurelian noong 274 AD. Ngunit nang dumating ang 4th century, dito ngayon nagkaroon ng major transition sa loob ng simbahan. Dahil dito nabuo ang Canon 29 na pinangungunahan mismo ng mga obispo at nakasaad sa Canon 29 na ang mga Kristiyanong nangingilin ng Sabat ay hindi na daw dapat silang mangilin at magtrabaho kahit sa araw na Sabado o Sabbath day. Malinaw na sa panahong yun ay maraming mga Kristiyano ang patuloy na sumusunod sa utos ng Diyos na ipangilin ang Sabat sa ikapitong araw o Saturday. Ngunit ipinag-utos ng Canon 29 na hindi na daw dapat nilang ipangilin ang Sabat sa araw na Sabado at ang utos nila ipangilin ang araw na linggo. Kaya ang pagtatangka niyang baguhin ang kautusan ay natupad, ngunit hindi ito tinanggap ng mga tunay na Kristiyano. Hindi nila sinunod ang utos na ipangilin ng araw na linggo dahil sila ay patuloy na sumunod sa utos ng Diyos na ipangilin ang Sabat sa ikapitong araw o Saturday. Ngunit ang epekto ng pagbago nila sa kautusan ng Diyos ay long term. Ito ay mapanlinlang at global influence. Kaya ang majority ng mga sekta sa relihiyong Kristyanismo mula noon hanggang ngayon ay nangingilin sa araw na linggo. Yun ang dahilan kung bakit nakatakda talaga na sa araw na linggo ang pagsamba ninyo at hindi sa araw na Sabado. Dahil nasunod ng karamihang sekta ang utos ng tao na taliwas sa utos ng Diyos. Number 2, ang man of sin ay hindi lamang isang individual, kundi isang kinakatawan ng isang mas malawak na religious political system. Sa Biblia, siya ay inilarawan ni Apostol Pablo bilang isang taong magpakilalang parang Diyos. Kaya ang man of sin ay maaring makilala bilang isang persona o symbolic office gaya ng Pontifex Maximus, isang titulong ginagamit sa paganismo at inangkin ng kilalang simbahan.
Ang man of sin ay itinuring din siyang kahalili ni Kristo dito sa lupa, magpapatawa din siya ng mga kasalanan, itinuturing din siyang mediator o tagapamagitan sa Diyos at sa tao, at patuloy na pagpapatupad ng mga utos na kontra o taliwas sa kautusan ng Diyos. Pangatlo, ang espiritu ng Antikristo na binanggit ni Apostol John. Dahil noong first century ay mayroon ng mga taong nagtuturo na si Kristo daw ay hindi tunay na tao. Isa lang na siyang espiritu na nagpakita sa anyong tao. Kaya sinabi ni Apostol John na si Kristo ay nagkatawang tao. Siya ay naparito sa laman tulad natin. May laman, may mga buto at dugo. Totoong tao talaga, hindi ilusyon. At kaya siya nagkatawang tao dahil una, upang ialay sa cross para sa mga kasalanan, at pangalawa, kaya siya ay nagkatawang tao dahil siya ay Diyos. Dahil kung siya ay tao lang at hindi Diyos, bakit pa siya nagkatawang tao? Number 4, ang beast sa Revelation chapter 13. Ito ay isang religious political power na magpapasa ng batas na ang sino mang hindi sasamba sa kanyang imahe ay hindi makakabili o makapagbili. At sino ang didigmain niya? Ayon sa Revelation chapter 12 verse 17, didigmain ng dyablo ang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos at may patutuo kay Jesus. Sa madaling salita, ang anumang iglesia na hindi sumunod sa kautusan ng Diyos o yung napabilang sa maling sistema ay hindi didigmain ng dyablo. And last ay yung inilarawan ni Apostol John na lumalabas o hindi na natili sa tunay na iglesia. Sila ay may espiritu ng Antikristo. At ito ay patuloy na nangyari ngayon. Nakakalungkot. Marami ang lumabas o hindi na natili. Dating mga church leaders, may mga dating faith defenders. Kung dati sila ay nangingili ng Sabat sa araw ng Sabado, pero mula noong lumabas sila, hindi na Sabado ang ipinapangili nila, kundi araw na Linggo na. Kumakain na ng baboy at iba pang mga karumal-dumal, at hindi na kinikilala na si Kristo ay Diyos. May mga sumasamba na sa rebulto, pero dati, hindi nila ginagawa ang mga bagay na yan dahil ang tunay na iglesia ay sumusunod sa mga utos ng Diyos dahil yan ang bunga ng kanilang pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Kaya bagamat ang Antikristo ay may iba't ibang anyo sa Biblia tulad ng espiritu ng Antikristo, little horn, man of sin, halimaw, pero lahat ng ito ay tumutukoy sa iisang anti-Christian system na unti-unting umuusbong sa kasaysayan. Isa itong religio-political power na pumapalit sa posisyon ni Kristo, binabago ang kautusan ng Diyos at lumalaban sa katotohanan. Hindi ito basta isang tao lang, kundi isang sistema na nagpapanggap na makadiyos, kaya marami siyang nailigaw. At ano ang panawagan ng Diyos? Lumabas ka dyan, bayan ko, upang hindi ka madamay sa kanyang mga kasalanan. Ang instruction ay lumabas, hindi manatili, at hanapin ang iglesyang sumusunod sa mga utos ng Diyos at nanampalataya kay Jesus.